Marami sa atin ang lumaki na sinasabihan na dapat maging mabait tayo sa lahat. Pero minsan, sa sobrang kabaitan, tayo mismo ang nasasaktan. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga palatandaan na sobra ka nang nagbibigay at paano mo unti-unting mababawi ang respeto at boundaries mo. Number 1, mawawala ang respeto ng tao sa'yo kung sobrang mabait ka. Kapag sobra kang mabait, may isang tahimik pero mabigat na epekto. Unti-unting mawawala ang respeto ng tao sa'yo. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil ganyan talaga ang human nature. People often respect what has boundaries and overlook what is always available. Isipin mo to, kung palagi kang yes, kung palagi kang available, kung palagi kang sumasalo ng problema ng iba, kahit hindi mo na kaya, nawawala ang bigat ng salitang galing sa'yo. Hindi dahil kulang ka, pero dahil hindi ka naglalagay ng limits. Parang cellphone na laging naka-charge sa saksakan. Eventually, hindi mo na napapansin na naka-charge siya kasi normal na. Ganon din ang sobrang bait, nagiging background noise. At kapag nasanay ang mga tao na lagi kang nagbibigay, nagiging natural sa kanila na i-expect na ikaw ang unang mag-a-adjust. Hindi ka nila tatanungin kung pagod ka na. Hindi nila iisipin kung may iba kang commitments. Minsan hindi nila iisipin kung nasasaktan ka. They start thinking, ay si ano, kaya niya yan. Mabait naman yan eh. At pag ganyan ang mindset nila, unti-unti nilang hindi nare-recognize yung effort mo. Mas masakit pa dito kapag dumating yung moment na kailangan mo nang tumanggi para sa sarili mo. Bigla silang magugulat. Ang irony, kapag minsan ka lang nag-set ng boundary, parang ikaw pa ang may mali. Bakit? Kasi nasanay sila na wala kang limit. Pero ang totoo, hindi respeto ang tawag sa ganong treatment. Comfort zone lang nila yon. May sinabi ang Bible na napaka-relevant dito. Let your yes be yes, and your no, no. According to Matthew 5:37. Hindi sinabi doon na lagi kang yes o lagi kang accommodating. Ang point ng verse ay clarity, na may bigat ang salita mo. Kapag may bigat ang salita mo, may bigat ang pagkatao mo. At doon nagsisimula ang respeto. Kung palagi kang nag-a-adjust, eventually, hindi mo nakilala ang sarili mo. Pero kapag natuto kang magsabi ng no with kindness, kapag natuto kang ipaglaban ang oras mo, energy mo, at dignity mo, doon nagsisimulang bumalik ang respeto ng tao. Hindi dahil naging malupit ka, kundi dahil pinakita mong tao ka rin, hindi robot na laging nagbibigay. Tandaan mo, hindi mo kailangan maging rude para marespeto ka. Kailangan mo lang maging malinaw at kailangan mong piliin ang sarili mo paminsan-minsan. Number 2, kapag sobra kang mabait, hindi mo makikilala ang totoong kaibigan. Kapag sobrang bait mo, ang hirap talagang makilala kung sino ang tunay na kaibigan. Sa sobrang sanay ka na tumulong, magbigay at mag-adjust para sa lahat, nagiging blurred ang lines. Minsan iniisip mo, mabait sila sa akin? Pero totoo ba yun? O dahil may napapala sila? And that's the scary part. Hindi mo na alam kung sino ang kasama mo dahil mahal ka o dahil convenient ka. Ang pagiging overly kind, minsan nagiging magnet ng mga tao na hindi genuine. Hindi dahil masama sila, pero dahil sanay silang may taong laging yes sa lahat. At yun ang role na lagi mong ginagampanan. You become the friend who always listens, who always gives, always solves their problems. Pero kapag ikaw na ang nangihina, biglang naglalaho ang karamihan. That's when you realize kindness without boundaries attracts users, not loyal friends. Nakaka-relate ka siguro sa moment na may problema ka. Naghanap ka ng makakausap, pero parang ang dami mong tinext, ang dami mong tinawagan, pero halos walang nag-reply. Para kang biglang invisible. Pero noong sila ang may kailangan, isa lang ang message nila sa'yo, tumatakbo ka na para tumulong. That imbalance slowly breaks your heart kahit hindi mo inaamin. And here's the truth, hindi masama ang pagiging mabait. Pero kapag lagi kang available sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, hindi mo nabibigyan ng chance na makita kung sino ang willing magstay kahit wala silang makuha. Real friends don't just love your sunshine. They stay through your storms.
Hindi lang sila present kapag may benefits. Nandyan sila kahit wala kang maibigay. Sabi nga sa Biblia, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity, according to Proverbs 17:17. This means real friendships show up lalo na sa hirap, hindi lang sa saya. Kung hindi mo nakilala kung sino ang totoo sa paligid mo, pause for a moment. Tingnan mo kung sino ang nagpapakita ng effort kahit hindi ka humihingi. Sino yung nag-check sa'yo, not because they need something, but because they genuinely care. Yung mga tao na kayang sumabay sa bigat mo, sila ang karapat-dapat makasama sa saya mo. The moment you start setting boundaries, doon mo lang makikita ang tunay na kulay ng mga tao. Yung mga magtatampo, aalis, o mag-o-offend, hindi sila nawalan ng mabait na tao. Ikaw ang naiwas na maloko. Pero yung mga mananatili, yung iintindi at tatanggap na ikaw ay tao rin na may limits, sila ang regalo ng Diyos. Number 3, laging ikaw ang pupuntahan kapag may problema sila. Kapag sobra kang mabait, madalas ikaw ang nagiging takbuhan ng lahat. At sa unang tingin, parang honor yon. Parang proof na dependable ka, trustworthy, at the good one sa grupo. Pero kapag tumagal, mapapansin mong hindi na siya flattering. Nagiging pattern siya na unti-unting kumakain sa oras, energy at emotional space mo. Kasi ganito ang nangyayari. Habang mas nagiging available ka, mas iniisip ng mga tao na lagi kang available. Hindi nila iniisip kung pagod ka, kung stress ka ba, o may sarili ka ring laban na hinaharap. Ang nakikita lang nila ay ikaw yung mabait, ikaw yung nakikinig, ikaw yung nag-aayos ng gulo. At dahil ayaw mong may masaktan, you keep saying yes hanggang sa ikaw mismo ang nauubos. The problem is, people don't always realize na minsan ikaw din ay naghihirap. Hindi dahil masama sila, pero dahil nasanay sila na ikaw ang taga-rescue. At habang paulit-ulit itong nangyayari, nagiging uneven yung relasyon. Sila laging supported, ikaw laging supporting role. Pero ang mas masakit na parte, yung panahon na ikaw naman ang may problema. Biglang walang available, biglang busy ang lahat, biglang silent. Doon mo mararamdaman yung parang hindi ka naman talagang minamahal. Ginagamit ka lang kasi convenient ka. At dito papasok yung hard truth. Being the go-to person is only healthy when it's a choice, not a burden. Kapag nagagawa mo pang tumanggi, kapag may space ka pang alagaan ang sarili mo, kapag hindi mo kailangang isakripisyo ang well-being mo para lang hindi sila madismaya, choice mo yon. Sabi nga sa Galatians 6:2, carry each other's burdens. Tama yon. Pero ang hindi laging nababanggit ay yung kasunod sa verse 5. For each one should carry their own load. Ibig sabihin, may mga responsibilidad na dapat sila mismo ang humawak. Hindi ikaw ang tagasalo lagi. Hindi ko naman sinasabing huwag kang tumulong. Ang sabi ko lang, hindi ka nilikha para maging shock absorber ng lahat. You can be kind without being drained. You can care without sacrificing your peace. You can love people without losing yourself. At kung may pinaka-importanting lesson dito, ito yon. Kung lagi kang nandyan para sa lahat, huwag kang magulat kung wala nang matira para sa sarili mo. Kaya hindi selfish ang mag-set ng boundaries. Ito ang paraan para manatili kang mabait pero hindi martir. Number 4, nagiging people pleaser ka na. At dito nagsisimulang gumulo ang buhay mo nang hindi mo namamalayan. Kasi sa unang tingin, parang ang ganda ng pakiramdam na lahat ng tao sa paligid mo ay masaya sa'yo. You feel liked, accepted, appreciated. Pero deep inside, may maliit na boses na nagsasabing, paano naman ako? Kapag sobrang mabait ka, unti-unti kang natutong i-adjust ang sarili mo base sa expectations ng iba. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil ayaw mong may ma-disappoint. You say yes, even when everything inside you is already screaming no. At ang masakit, nasasanay ang mga tao. Sa huli, hindi na nila inaalam kung okay ka. Automatic kang tagasalo, tagaayos, tagaintindi. People-pleasing sounds harmless, but it slowly steals your identity. Nawawala yung tunay mong gusto. Nawawala yung boses mo. Hindi mo na alam kung ginagawa mo ba ang isang bagay dahil gusto mo talagang tumulong o dahil natatakot ka lang na mawala ang approval nila. At kung hindi ka mag-iingat,
You start shaping your entire life around what others expect you to be. Hindi mo na sinusunod kung ano ang tama para sa'yo. Sinusunod mo na kung ano ang magpapasaya sa kanila. Ang mas mahirap people pleasers often end up drained kahit hindi nila inaamin. You keep giving and giving and giving, pero bihira kang makakatanggap ng tunay na understanding mula sa iba. Kapag may kailangan sila, ikaw ang takbuhan. Pero kapag ikaw na ang pagod, tahimik na ang mundo. And that hurts, quietly, deeply. Pero hindi ka nag-iisa. Minsan pati sa Bible, may mga taong nag-struggle dito. Isang malinaw na paalala ang makikita natin sa Galatians 1:10. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ. Hindi sinasabing maging masama ka. Hindi sinasabing tumigil ka sa pagiging mabait. Pero sinasabi nito na kung umiikot ang buhay mo sa pagkuha ng approval ng tao, mawawala ang tunay na identity mo. Kaya mahalagang mapaalalahanan ka na your worth doesn't depend on how many people you can please. You are loved, valuable, and complete, even when you say no, even when you stand your ground, even when others don't agree. At sa sandaling matutunan mong unahin ang boundaries mo, something powerful happens. You start attracting people who actually respect you. People who value you not for what you can give, but for who you truly are. Number 5, magiging target ka ng manipulators. Kapag sobrang bait mo, magiging walking invitation ka para sa mga manipulators. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil hindi mo kayang tiisin ang ideya na may ma-disappoint, may magalit, o may mawala ng gana sa'yo. At sa mundo ngayon, may mga tao talagang marunong magbasa ng ganitong ugali at ginagamit nila ito para makuha ang gusto nila. Usually, it starts small. Yung tipong, ikaw na lang kasi ang bait mo naman. O kaya, alam kong hindi mo ako tatanggihan. Sa una, parang compliment. Pero kung uulit-ulitin nila yan, mapapansin mong unti-unti ka nang nagiging default na solution sa problema nila. Hindi ka nila tinatanong kung kaya mo pa ba, kung pagod ka na, kung may sarili ka bang kailangang ayusin. Ang mahalaga lang sa kanila, magagamit ka nila. At dahil mabait ka, iniisip mo, okay lang, tutulong ako. Pero napapansin mo rin ba, kapag sila naman ang kailangan mo, bigla namang may excuse, biglang busy, biglang offline, biglang wala. That's how manipulators work. They take advantage of your kindness, but never reciprocate it. Hindi nila iniisip ang well-being mo, ang boundaries mo, o ang emotional capacity mo. Ang gusto lang nila is yung version mo na laging available, laging nagbibigay, laging nakasmile, kahit pagod na. And here's the tricky part. Hindi mo sila agad mapapansin. Manipulators are good at making you feel guilty. Kapag sinubukan mong tumanggi, may kasunod yan na linya na parang kinukurot ang puso mo. Sasabihin nilang, akala ko ba mabait ka? Ang damot mo naman ngayon. Ang dali mong tumulong dati, pero ngayon hindi na. Anong nangyari sa'yo? Suddenly, you find yourself apologizing for having boundaries. You feel bad for choosing yourself. Kaya mo sila pinapaboran, hindi dahil gusto mo, kundi dahil natatakot kang mawala ng peace. But the Bible gives a strong reminder. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbs 4:23. Hindi ibig sabihin ng pagiging mabait ay papayag kang abusuhin. Hindi ka tinawag ng Diyos para maging doormat. Tinawag ka para maging compassionate, pero wise. Loving, pero discerning. Kind, pero firm pag kailangan. Kapag sobra ang bait mo, nagiging madaling basahin ang patterns mo. Madaling hulihin ang weak spot mo. At once na makita nila yan, manipulators will push, and push until mapagtanto mong inaabuso ka na. Your kindness is a gift. Pero kung hindi mo babantayan, magiging weakness ito sa mata ng maling tao. And the moment na matutunan mong magsabi ng no, mag-set ng limits, at pumili ng mga tao na talagang deserving sa kabaitan mo, doon mo mararamdaman na ang kindness mo pala hindi dapat sakit ng ulo, kundi strength na nagpuprotect sa'yo. Number 6, hindi ka nila nakikita bilang leader. Kapag sobrang bait mo, minsan hindi ka nila nakikita bilang leader. Hindi dahil kulang ka sa talento,
kundi dahil sobra mong inuuna ang kapayapaan kaysa sa direksyon. People assume na hindi ka kayang magbigay ng tough decisions. Lagi kang, it's okay. Lagi kang, kayo na bahala. At dahil doon, hindi nila nakikita yung inner strength mo. Hindi ka nila tinitingnan as someone who can take charge. Kasi ang kindness mo, nagmumukhang hesitation, kahit hindi naman totoo. Sa totoo lang, leadership isn't about being harsh. Pero hindi rin ito about being endlessly agreeable. Leaders need to create clarity. Kailangan marunong ka magsabi ng, dito tayo pupunta. Hindi lang, ano sa tingin nyo? When you're too nice, some people think you don't have the courage to say no, to set direction, or to correct someone when they're going the wrong way. The result, hindi ka nila sinusundan. Kahit deep inside, kaya mo naman. Nakaka-relate ka siguro yung moments na may gusto kang sabihin pero tinatago mo kasi baka ma-offend sila. Gusto mong itama pero pinipili mong manahimik para walang tensyon. Ang problema, hindi nila nakikita ang wisdom mo. Hindi nila naririnig ang leadership mo. And in real life, silence can make people assume na wala kang stand kahit meron naman. Pero tandaan mo ito, kindness becomes leadership when paired with conviction. Hindi kailangan maging suplado para makita nilang may lakas ka. Kailangan mo lang maging malinaw, consistent, at may boundary. Even Jesus, sobrang bait, sobrang loving, but he was also firm. Sabi sa Proverbs 31:25, he is clothed with strength and dignity, and he laughs without fear of the future. Strength and kindness can exist together. Hindi mo kailangang piliin ang isa. Kung gusto mong makita bilang leader, hindi mo kailangang baguhin ang puso mo. Ang kailangan mo lang ay tumayo ng matatag kapag may kailangang sabihin at magsalita ng may grace. Be kind, but be clear. Be gentle, but be firm. Still you, pero may backbone. Dahil doon nagsisimula ang tunay na respeto. Hindi sa pagiging harsh, kundi sa pagiging kind with direction. Number 7, nagko-compromise ka ng values mo. Kapag sobrang bait mo, madalas hindi mo agad napapansin na unti-unti kang nagko-compromise ng values mo. Hindi ito biglang nangyayari. Dahan-dahang lumalabo ang mga linya. Sa simula, simple lang. May humihingi ng pabor na hindi mo talaga kaya. Pero sasabihin mo pa rin ng okay lang, kahit deep inside, alam mong hindi. Iniisip mo, ayoko siyang ma-disappoint. Pero habang paulit-ulit mo itong ginagawa, mas nasasanay kang isantabi ang mga prinsipyo mo para mapaligaya lang ang iba. At doon nag-uumpisa ang problema. Kapag inuuna mong masyado ang peace kaysa sa katotohanan, nagiging habit mo na i-sacrifice ang standards mo. Halimbawa, hindi ka komportable sa isang joke, pero tatawa ka pa rin para hindi ka mapag-iwanan. Ayaw mong ma-offend sila, kaya ikaw ang nag-a-adjust. That tiny shift, it chips away at who you really are. Minsan pati sa relationships, nakakalimutan mo na kung ano ang acceptable at hindi dahil mas takot ka sa conflict kaysa sa mawala ang sarili mong dignity. You say yes when your heart is screaming no. You tolerate things that go against your beliefs. Hindi dahil mahina ka, pero dahil mabait ka. Sobrang mabait. Pero ang kindness na hindi lumalaban para sa values mo ay hindi na kindness. Self-erasure na yon. Walang masama sa pagiging considerate. Pero hindi ito dapat maging dahilan para mawala ang identity mo. Because at the end of the day, the people who truly respect you will never ask you to shrink yourself para lang maging convenient ka sa kanila. At kung minsan naguguluhan ka kung tama ba na magsabi ng hindi, tandaan mo ang paalala sa Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ibig sabihin, bantayan mo ang prinsipyo mo. Bantayan mo ang boundaries mo. Kasi kapag nawala ang core mo, lahat ng decisions mo, susunod na rin sa gulo. Being kind is good, but being kind at the expense of your own values, that's the kind of goodness that slowly destroys you. Be kind, yes, but stay firm. Stay whole. Stay you. Number 8, nakakalimutan mong may karapatan ka rin. Kapag sobrang bait mo, minsan nakakalimutan mong may karapatan ka rin. At ito ang isa sa pinakamalalim, pinakamasakit, at pinaka hindi napapansin na problema ng mga taong sanay magbigay. Hindi dahil mahina ka, hindi dahil duwag ka, pero dahil nasanay kang unahin ang lahat
kaya hindi mo nakikitang meron ka ring boses, may limits, at may halaga. Ang sakit dito, hindi mo naman sinasadya. Minsan hindi mo napapansin na unti-unti ka nang nauubos. You keep saying, okay lang, sige, kaya ko pa. Kahit deep inside, pagod ka na, drained ka na, at parang wala nang natitira para sa sarili mo. Para kang ATM ng kabaitan. Lahat pwedeng mag-withdraw, pero bihira kang mag-deposit para sa sarili mo. At dahil palagi kang available, unti-unti kang nagiging invisible. People start to think that your time is free, your energy is free, your kindness is free. Pero hindi. Hindi ka libre. Hindi ka option. Hindi ka backup plan. You are a person with dignity, and you were created para mahalin, hindi para abusuhin. Kaya mahalagang maalala mo, may karapatan kang magsabi ng hindi. May karapatan kang magpahinga. May karapatan kang pumili ng mga taong dapat mong pagbigyan. May karapatan kang itaas ang standards mo. May karapatan kang protektahan ang sarili mo. At kung minsan feeling mo selfish kapag inuuna mo ang sarili mo, tandaan mo, hindi selfish ang mag-set ng boundaries. Hindi kasalanan ang alagaan ng puso mo. Ang tunay na pagmamahal, ang tunay na kabutihan, nagsisimula sa sarili. Hindi para magtayo ng pader, kundi para hindi ka mabuwag. Uulitin ko na naman. Sabi nga sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Isipin mo yan. Hindi sinabi na ibigay mo lahat kahit masaktan ka. Ang sabi, bantayan mo ang puso mo. Ibig sabihin, may responsibilidad ka sa sarili mo. May karapatan ka na hindi sirain, hindi ka abusuhin, at hindi ka maliitin. Kaya kapag sobrang bait mo na parang ikaw lagi ang last priority, paalala ito, hindi ka ginawa para maging stepping stone ng ibang tao. Hindi ka nilikha para maging yes machine. You are allowed to exist for yourself. At kapag sinimulan mong pahalagahan ang sarili mo, mapapansin mong unti-unti ring nagbabago ang paraan ng pagtrato sa'yo ng mundo. Kasi the moment you recognize your worth, people are forced to recognize it too. Number 9, nagiging madali kang kontrolin. Kapag sobrang bait mo, nagiging madaling kontrolin ka nang hindi mo namamalayan. At eto ang delikado, hindi dahil mahina ka, kundi dahil ayaw mong may ma-offend. You always try to keep the peace, even at the cost of your own peace. Ang problema, may mga taong marunong magbasa ng ganitong personality at hindi sila nagdadalawang isip na sasamantalahin ito. Minsan simple lang yan nagsisimula. May magpapa-favor, sasabihin mo, sige na nga. The next day, may isa pa. Then another. At dahil hindi ka marunong tumanggi, nagiging pattern na siya. You become the person people go to, not because they value you, but because they know you'll say yes. Hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil convenient ka. At eto pa, the more you give, the more they take. Hanggang sa isang araw, mapapaisip ka na lang, paano nangyari na parang wala na akong choice sa sarili kong buhay? Hindi mo na alam kung ikaw pa ba ang nagde-decide o ginagawa mo lang ang lahat para i-please ang iba. Relatable, di ba? Yung tipong kapag may nagsabi ng, pwede ba? Kahit pagod ka na, automatic, oo pwede. At habang tumatagal, hindi sila natututo rumispeto sa boundaries mo. Kasi para sa kanila, wala ka naman talagang boundaries. You train people how to treat you. And when you teach them na okay lang na i-overstep ka, gagawin nilang habit yan. The Bible even warns about this kind of behavior. Sabi sa Proverbs 25:28, a person without self-control is like a city with broken down walls. Kapag wala kang boundaries, parang syudad ka na bukas ang pinto sa kahit sinong gustong pumasok, manghimasok at magdikta. Hindi ka protected, hindi ka guarded, at napakadaling abusuhin. Being kind is good, but kindness without boundaries isn't kindness. It's self-destruction. You can still be gentle, but firm. You can still be loving, but wise. And sometimes, the most loving thing you can do for yourself is to say no. Because every time you choose your limits, you teach the world that you are not a puppet. They can't pull your strings anytime they want. And believe it or not, people respect those who know how to stand their ground. When you learn to say no, you don't become masama. You become the whole. You become someone who chooses kindness,
Not because you're scared to disappoint, but because you're strong enough to protect your peace. Number 10, nababaon ka sa guilt. Kapag sobrang bait mo, mabilis kang mabaon sa guilt. At hindi ito yung simpleng, nahihiya lang ako. Ito yung klase ng guilt na parang bigat sa dibdib. Yung tipong kahit hindi mo naman talaga kasalanan, ikaw pa rin ang nagbabayad ng emotional. Mangyayari yan kapag sanay ka ng unahin ang feelings ng ibang tao kaysa sa sarili mo. Every time na tumanggi ka, may pasubali o nag-set ka lang ng boundary, bigla mong nararamdaman na parang may mali kang ginawa kahit wala naman. Nakaka-relate ka ba sa ganitong moment? Gusto mo lang magpahinga pero may nag-aya. Gusto mong tumanggi pero bigla kang nakonsensya. Baka isipin nila masama akong tao. Or minsan may humingi ng tulong pero ramdam mong nauubos ka na. Ayaw mo na talaga. Pero dahil mabait ka, you say yes anyway. Tapos ikaw pa yung nagsusorry sa utak mo. Imagine that. Pagod ka na, ikaw pa rin ang humihingi ng dispensa. Ang problema rito, natututo kang i-equate ang kabutihan sa sacrifice at ang pag-set ng boundary sa pagiging masama. Pero hindi totoo yan. Hindi ka masamang tao kapag sinabi mong hindi ko kaya ngayon. Hindi ka masamang tao kapag inuna mo ang mental health mo. Hindi ka masamang tao kapag pinili mong mahalin ang sarili mo the same way you love others. Kung minsan, kailangan mong maalala yung prinsipyo sa Galatians 6:5. For each one should carry their own load. Ibig sabihin, may mga responsibilidad ang bawat tao na hindi mo kailangang akuin. Hindi mo kailangang bitbitin ang lahat. Hindi mo kailangang sagipin ang lahat. At hindi mo kailangang maging available 24/7 para patunayan na mabait ka. The truth is, guilt becomes your prison only if you allow it. Hindi ka nilikha para maging doormat. Hindi mo misyon na pasayahin ang lahat. At hindi mo kailangan maging perfectly nice every single time. Minsan ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa gaano karami ang tiniis mo, kundi sa gaano ka katotoo sa iba at sa sarili mo. Number 11, nagkakaroon ka ng galit sa loob na hindi mo mailabas. Sobrang mabait ka, kaya lagi mong inuuna ang iba. Sa umpisa, parang okay lang, pero unti-unti, may build up sa loob mo na hindi mo nararamdaman agad. Parang may pressure cooker sa puso mo. Lagi mong sinusupil ang sarili mo para lagi maging pleasant o para hindi masaktan ng iba. Hindi mo sinasabi kung ano talagang nararamdaman mo. Hindi mo ipinapakita kapag may mali sa'yo. At madalas, ikaw pa ang nag-a-adjust. Dahil dito, nagkakaroon ka ng kinikimkim na galit. Ang galit na ito, hindi basta naglalaho, nananatili sa loob. At kahit maliit na trigger, biglang sumasabog. Minsan, ikaw mismo, hindi mo maiintindihan kung bakit bigla kang irritable o sensitive sa simpleng bagay. Ang effect, nagiging emotionally drained ka, stressed, at minsan pati physical health mo naapektuhan. Ang lesson dito, kahit sa pagiging mabait, kailangan mong magkaroon ng healthy boundaries. May sinasabi ang Biblia sa Proverbs 29:11, a fool gives full vent to his spirit, but a wise man quietly holds it back. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong isuppress lahat, kundi maging wise sa paraan ng pagpapahayag ng nararamdaman mo. Pwede kang maging mabait, pero huwag mong hayaan na ang kindness mo ang maging dahilan para masaktan ka o masunog ka sa loob. Sa madaling salita, huwag kang matakot magsabi ng hindi o iparating ang totoong feelings mo. Mas mabuti nang maipahayag mo sa maayos at controlled way kaysa sumabog bigla at masaktan pati ikaw at ang paligid mo. Number 12, nagiging pushover ka sa relationships. Kapag sobra kang mabait sa relationships, madaling napupunta ka sa role ng pushover. Ibig sabihin, halos lahat ng desisyon o gusto ng partner mo, inuuna mo na lang. Kahit alam mong hindi ka naman komportable. Halimbawa, gusto niya ng outing na alam mong pagod ka na o may gusto siyang gawin sa bahay pero hindi mo ramdam. Pero pumapayag ka pa rin. Sa umpisa, okay lang ito kasi parang caring ka. Pero unti-unti, nawawala ang sense mo sa sarili mo. Ang problema, kapag palagi kang umuo sa isang bagay, natututo na ang partner mo na hindi ka lalaban. Hindi na nila tinitingnan ng yung boundaries. Nakasanayan na nila na lagi kang available. Lagi kang a-adjust. Eventually, hindi mo na maramdaman ang value mo. At ang natural na frustration mo ay naiipon sa loob. Pwede rin itong magdulot ng resentment na hindi mo ma-express ng maayos. Sa Biblia,
Sinasabi sa Galatians 6:5, nabasa natin ito kanina, each one should carry their own load. Hindi ibig sabihin nito ay maging selfish ka, pero ipinapaalala na may responsibility ka rin sa sarili mo. Hindi tama na palaging ikaw ang magbubuhat ng iba, lalo na kung nauubos ka na. Kapag natutunan mong sabihin ang no sa respectful at malinaw na paraan, hindi mo lang pinoprotektahan ang sarili mo, pinapalakas mo rin ang relasyon. Hindi ka naging selfish, nag-set ka lang ng limit para hindi ka ma-drain emotionally. Mas nagiging healthy ang connection mo kasi alam ng partner mo na may boundaries ka. At mas nai-enjoy niyo ang time together dahil hindi ka stressed o naiinis sa mga bagay na hindi mo gusto. Number 13, nawawala ang confidence mo. Kapag sobrang mabait ka, unti-unti kang nagiging parang background character sa sarili mong buhay. Lagi mong inuuna ang iba. Palaging yes sa requests kahit hindi mo feel o hindi mo kaya. Sa simula, pakiramdam mo ay nakakatulong ka at fulfilling. Pero sa paglaon, mararamdaman mo na parang nawawala ka sa sarili mo. Ang confidence mo, yung sense ng self-worth mo, unti-unting napuputol kasi laging nakadepende sa approval ng ibang tao.